So yes guys, welcome back dito sa aking channel. So pag-uusapan na naman natin yung April 2026 Visa Bulletin. So malapit na yan i-publish dito sa website. So ano na naman kaya ang magiging final action date or cut-off date nitong inaabangan nating AB3 third preference. So bali itong April 2026, ito yung pang 7 month ng fiscal year 2026. So nung mga nagdaan nga yung March 2026, so napakaganda nitong priority date, cut-off date ng AB3 third preference, especially do sa rest of the world, Mexico at saka Philippines. 4 months yung minove nila, so yung final action date nila or yung priority date nila is October 1, 2023. So napakaganda nung indicator na yan, na talagang ang ganda ng movement ng mga nagdaang visa bulletin. Kasama na rin yung Mexico. So yun na rin yung final action date niya, yung October 1, 2023. While yung Philippines, so 2 months yung minove forward niya, which is yung final action date niya or yung priority date natin ngayon is August 1, 2023. So yan yung hihintayin natin this coming April 2026. Ilang araw na lang ipapublish na yan kung tayo ba mag-move forward pa lahat. So kung mag-move forward pa itong rest of the world at saka yung Mexico, mas maganda. Pero kung sakali man na hindi mag-move forward ito, sana yung aantabayanan natin na yung Philippines, kahit mag-level up man lang tayo dito sa rest of the world tsaka Mexico, kung mag-move forward tayo to October 1, 2023. So, hihintayin natin guys, ilang araw na lang, kahit may level man lang tayo dyan sa October 1, 2023, napakagandang movement pa rin yan kasi 2 months pa rin yung minove forward niyan kung sakaling mangyari man yan. Tsaka syempre, sama na rin natin yung update ng other workers. So nag-move forward din siya ng 2 months. So yung Philippines, Mexico, at saka yung rest of the world, nag-move forward siya ng 2 months. Yung final action date niya, which is November 1, 2021. So ngayon guys, pag-uusapan natin, mag-move forward naman kaya or may possibilities ba na mag-move forward this coming April 2026. For me, my opinion, sana mag-move forward pa rin kasi nga yung 75 countries as listed na naka-temporary suspension yung visa issuance. So, we are taking advantage sa mga those countries kasi nga syempre yung allotted visa, yung 7% na naka-allot dun sa mga countries na yun, pwedeng gamitin yun sa mga active countries na hindi part or hindi kasama dun sa visa suspension. So palagay ko, sa tingin ko, baka mag-move forward pa ito, yung rest of the world at saka yung Mexico at the same time Philippines. Kasi nga dun sa 75 countries, wala pang announcement or wala pang news na nalilift na yung kanilang suspension. Kaya nga pwede nating magiging advantage yun dun sa mga hindi part na bansa na suspended yung visa issuance. So muli uulitin natin yung visa issuance dyan sa 75 countries as affected, yung employment-based preference at saka yung family-sponsored preference. So dyan sa 75 countries, yung priority date nila move forward pa rin pero hindi sila mabigyan ng visa kasi nga under suspension sila. So wala lang issuean na visa. So kung malilift yung visa suspension sa mga bansang apektado, so marami na rin magkakarent dyan kasi nga nag-move forward. Naka-pattern pa rin sila or nakasunod pa rin sila sa cut-off ng priority date. So as of now, March 2026, wala pang news na na-lift na yung suspension doon sa mga 75 countries na yon. Kaya nga, especially this April 2026, pag nag-publish na yan ng visa bulletin, kung yung Philippines ay maipantay dun sa October 1, 2023, so marami na naman yung magkakarent, especially yung priority date ng August at saka September. So marami na yan, gagalaw na yan, ang dami nang magiging happy dyan. Pero yun guys, sinasabi ko,
magandang indicator yung October 1, 2023. I believe na within this fiscal year 2026, either by April or May, so marireach natin yung October 1, 2023. So yung mga August dyan, tsaka September, maghanda-handa na kayo at magiging current na yung inyong mga priority date. So may dagdag na rin natin guys, ito yung date for filing for employment-based preference. So kahit dito nag-move forward nga siya, yung Philippines at saka yung rest of the world tsaka Mexico, pagdating dito sa March 2026 is January 1, 2024 na siya. So natapos na yung 2023 from February. So ngayon nandito na siya sa year 2024. So hopefully maganda pa yung magiging movement nito pagdating ng April 2026 visa bulletin dito sa date of filing for employment-based preference. Tsaka syempre sama na rin natin yung family sponsored preference, ito nga yung March. So talagang medyo pahirapan ang movement dito sa family sponsored. So talagang ang lalayo pa ng mga final action date or yung priority date dito sa family sponsored. So yan lang yung update natin ngayon guys. Antabayanan na lang natin. Ilang araw na lang ipapublish na yan dito. Yung April 2026 visa bulletin. So hopefully kung ma-level nga tayo doon sa rest of the world tsaka sa Mexico. So magiging October 1, 2023 na yung priority date or baka mag-move forward pa. So antabayanan natin. Hopefully na maganda yung final action date or yung priority date na dala nitong April 2026 visa bulletin. So maraming salamat sa panonood dito sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Hit the button below para updated ka for the next video. Bye-bye!